So, you're walking for weight loss at gusto mo taba ang ma-burn at hindi ang muscle. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga pagkain na dapat mong kainin para sure ang pagpayat mo while walking. So, mag-start na tayo. Now na. Hello and welcome! This is Coach Sans at tumutulong ako para ma-enjoy natin ang life mo with a happier, healthier, sexier you. Isa sa mga kailangan nating maintindihan when walking for weight loss ay iba ito sa mga high-intensity interval exercises kung saan carbs ang ginagamit natin as source of energy. Kaya yung mga sugar cravings lalong tumataas. Konting kwento, parang yung nangyari sa akin to nung 2019 to 2020. Nagja-jump rope ako para dun sa mga matagal na dito sa ating channel. Nagja-jump rope ako noon. So sabi ko, bakit ganon? Ang goal ko kasi sabi ko, mag-gain ng muscle kasi talaga pag nakita niyo yung mga old photos ko sa Instagram, makikita niyo. Super payat ko talaga dati. As in, konti lang yung muscles ko. No? So sabi ko, bakit ganun? Ang lakas ko talaga kumain noon. Sabi ko, bakit ang taho ko sa kanin, sa mga starchy foods talaga. Yun talaga yung sobrang bongga yung kain ko. Tapos yun pa, yung sweets. Di naman ako super mahilig sa sweets. Pero napansin ko, dun ako talaga kumain yung mga carbs. So sabi ko noon, lalo ko mawawala ng muscle nito. Kaya in-stop ko siya. Kasi sabi ko, hindi to mag-work para sa goal ko. Doon ako ngayon nag-start mag-walking along Emerald Avenue doon sa Ortigas. Sobrang halos walang mga tao doon. Sinasara kasi nila yan ng weekend, Saturday and Sunday. Walang mga sasakyan doon. As in, mga tao lang nandun. Tapos meron ding parang weekend market. So, kampante ako maglakad doon kasi wala akong talagang titingnan-tingnan sa likod ko. May sasakyan ba? Ganon. Diba, hindi kasi relaxing yung lakad mo kapag lagi kang parang aligaga. Feeling mo may sasakyan sa likod mo. Baka mabundol ka, ganyan. Kaya ayun nga, dito sa walking, dahil nga low intensity lang siya, hindi mo kailangan constantly na kumakain ng bongga ng carbs. I mean, hindi ko sinasabi na hindi ka nakakain ng carbs. Kailangan pa din natin yan. Ako, personally, kumakain ako ng kanin, kumakain pa din ako ng carbs, mga tinapay, ganyan, alam niyo yan. Kaya lang natin sinasabi kasi na hindi mo kailangan constantly kumain ng carbs kasi ang gagawin kasi nito, kapag lagi kang kumakain ng ang gagawin niya, parang yun yung una niya gagamitin as source of energy. Bukod dyan, mas malaki yung chance kasi na mag-spike yung insulin. Ibig sabihin kasi noon, pag nag-spike yun, i-store yung mga kinain natin as taba-taba. Ayaw naman natin yun. Mas mahihirapan kang pumayat kapag ganun. Kaya, ang mga pagkain na dapat mong kainin when walking for weight loss ay carbs, protein, and fat. First off, ang protein natin makakatulong to para sa ating muscle recovery, para mag-build ka rin ng muscle. At sa lahat ng macronutrient, ito yung nakakabusog. So, kung napapansin mo na madalas kang mag-crave ng mga sweet, baka kulang ka nito. Alam mo ba, akala ko dati, basta makakain ka lang ng protein, okay na, no? Basta ma-hit mo yung iyong protein intake in a day, okay na yun. Not until nagkaroon ako ng hormonal acne, adult acne, way back mga 2019 to 2020, makikita niyo yung mga photos ko, ilalagay ko dito. Until nalaman ko na isa pala sa solusyon para doon is kailangan ma-make sure mo na tuwing umaga, kakain ka ng meron ka dapat 30 grams of protein. Ako pa naman si pandesal sa umaga. Hindi ako sanay na kumakain ng heavy talaga sa umaga. Pero since nalaman ko yun, ay nako sis, talagang sinishare ko na ngayon na meron akong protein every morning, no? Syempre, so natin, road to kinis, ganun. At alam mo ba na protein din ang pinaka-importanteng macronutrient when it comes to body recomposition, or kung ikaw yung tao na gusto mo na mag-burn ka ng taba at mag-build ng muscle at the same time. Ganda, diba? Ito naman yung mga best sources natin ng protein. Ipapakita ko sa inyo. Maglalagay din ako ng link sa description para sa mga sources nitong mga to ng carbs, protein, and fat para naman hindi ka din mahirap. At magamit mo for future reference. Para pag-click mo na lang yun, uy, ito na nga yung mga listahan ko. Diba? Madali siyang makita. Meron kang cheat sheet. So make sure mahit mo ang at least 100 grams of protein per day divided into 2 or 3 meals depende kung ilang beses ka kumakain per day. Next na kailangan mo ay fats. I know, baka mamaya medyo naghuramentado ko na dyan. Teka, nagpapapayat ako. Bakit taba? Fats, bakit? Kalma ka lang, sis. Ang mga fats kasi, makakatulong to para mas matagal ka ding makip na busog, lalo na when paired with protein and yung carbs natin. Makakatulong din to para hindi ka masyadong mag-crave ng bongga, ng mga sugar, ng mga sweets. Pinapabagal kasi nito yung pag-release ng glucose sa blood supply natin para hindi masyadong mag-spike yung insulin. Kasi kapag mataas ang insulin, ibig sabihin, off din yung ating fat burning o yung pag-burn ng taba ng katawan natin. So, I want you to look at it as extra pampabusog. So, konti lang kailangan mo. Mga ganitong size. For example, magluluto ka ng protein mo. Pwede ka gumamit ng konting coconut oil
okay naman konting olive oil, konti lang, di ba? Pwede na yun. So, consider na yun as meron ka ng healthy fats. At ito naman yung mga best sources natin ng fat para sa iyong future reference. Pagdating sa carbs, hindi basta-basta carbs. Ito yung mga tinatawag natin na low glycemic index carb. Ibig sabihin, pag kinain mo to, hindi magsaspike ang blood glucose levels natin, hindi tataas ang insulin. So, ibig sabihin, hindi rin mag-off ang fat burning. So, aside from hindi ka magkikrave ng sweets, ikikip ka rin ito ng busog, lalo na kapag sinamahan mo siya ng protein and fat. At ito naman yung mga examples ng mga best low glycemic index food. And again, maglalagay ako ng link sa description para meron kang reference para sa list ng tatlo na mga. Click here for more pampapaya tips and I hope nakatulong sa'yo. I'll see you on the next one.